Ipinanganatinag ang paglakas ng momentum ng mayor ng Davao. God will decide. Ang dating nasa ika-4 na pwesto sa mga survey, unti-unting umangat sa ikalawa at kung minsan, tumatabla pa sa unang pwesto sa mga kalaban. May I have extension? Yes. Pero ang pinakamalaking pag-angat niya sa ratings ay naitala matapos ang presidential debate ng COMELEC at TV5 noong March 20 sa Cebu. Lalo na sa mga eksena bago magsimula ang debate, tila naaliw ni Duterte ang mga botante sa kanyang mga joke. Bakit mo naman inaway? Bakit mo naman inaway? Wala akong inaaway. Hindi ba magkasama kayo sa isang kwarto? Ano nangyari? Wala. Sinabihan ako, gustong palitan ng rules, pero kaya nagantay lang kami nasabihan kung tuloy o hindi. Bakit naman nila ayaw tayong magsama sa isang kwarto? Pwede na ba? Nagtataka din ako eh. Ikaw ata nagsabi, huwag mong ipapasukin si Duterte dyan. Oo. Nauna ka sa akin dito. Yung convoy mo, sinusundan ko. Pero Ako maski na sino makasama ko sa kwarto, basta matino. ako na yun. Dito na rin nagsimulang maramdaman ang lakas ng puwersa ng mga social media supporters ni Digong. Naging maanghang ang sagutan ng mga tinawag na Dutertards at Noytards. Ang mga dating magkakaibigan, nagkakasiraan dahil kay Duterte. We do not encourage this. In fact, from the very start, sinasabihan na namin ang mga supporters namin sa social media to behave well. May mga protocols tayo dapat na sundin. No? Is it really Pero- something you can control, Mr. Lavinia? No, we cannot. Also, there are trolls. There are fake sites. There are fake social media operators. No? Sumasakay sa issues. Be adducing before the crowd documents. I understand that. Siyempre, yung mga nangyayari during the second debate, diba? You pick out a certain, siguro, mga 15 seconder, 30 seconder. Ini-edit yan naman. Ang bilis na mga volunteers namin mag-edit, yung best moment, ilalabas. Grabe reaction. Sobra yung millions yung nagsishare, nagkiklik sa mga ganong summary. So sabi namin, okay to. Oo. And share, etc. Kung tutuusin, niwala nga raw matinong sagot na nakuha mula sa alkalde kung usapin ng plataforma ang pag-uusapan. Bagay na ikinatataka ng political strategist ni Binay na si Malu Ticya. Kumbaga kami, naghihirap kami sa platform namin to present it adequately. During the debate, he was the best guy who came up with best sound bites. Kami, we're left hanging. Ano nangyari sa atin? I mean, kahit mo tingnan sa debate, yung 3 rounds ng debate, wala man siyang sinabi doon. Walang policy. Walang introduction of platform. Inamin niya na, ay, kokopyahin ko na lang yung inyo. Ang gaganda ng inyo. I mean, kumbaga ikaw, anti-thesis yun. Pag ikaw yung strategist, how do you fight with such a candidate? Matapos ang debate, sa kauna-unahang pagkakataon, nanguna sa pre-election survey ang anak ng Mindanao. Nasolo niya ang liderato sa rating na 27%. Kinagat ng publiko ang pagiging totoo raw ng alkalde. Pero ang